Magandang umaga! Dito na naman ako sa live pa mo. Kain tayo, almusal pa lang po ito. Luto ng aking dalagitang anak. Anong tawag dito, Ate Shai? Ramen? O, diba? Ramen. Ramen. Wala lang gulay. Kalimutan lagyan gulay. Ramen at pork chop na baboy. Sarap. Sarap ng ramen. Kapag kumain ang sarap ng ramen. Kasi bagong bunot ngipin niya, kaya kailangan malalambot ang kakainin niya. Damay kami doon, so malambot. Nakakainin. Mmm. Kapag kumain dyan, kain tayo. Diba? Walang magawa eh. O, diba? Di man tumataba, kain ng kain. Wow! Thank you, anak. Ang sarap na may anak na dalaga. Oh, sipag ah. Pagdating sa kusina, oh, pinag-aayin pa ako sa mesa. Wait lang, kapo ko mag-try. Ubusin ko daw lahat ko. Pakbet! Kanin! Ano ba unahin ko kainin? Yan ang buhay ko sa dalaga kong anak. Thank you for watching na hindi ko mabasa ang pangalan nila. Ako na kayo isa-isa yung basahin. Kakain na ako. Gutom na ako eh. Diba? Ramen. Parang gusto ko magkanin. Kapag kuminday. Ganyan ang aking anak. Alagang-alaga ang nanay. Mamimiss ko yung anak ko eh pag pumasok sa school. Kasi wala na siyang time magluto. Ngayon lang yan, bakasyon. Siyempre, busy na siya sa grade 11 niya. Ano paglutuin ko pa? Sumantalayin pag bakasyon, utusan yung mga anak. Pag may pasok na sa school, wala ka na utusan. Utos mo, kilos mo. Diba? Kain tayo kapag kumain dyan. Gulay. Maraming benepisyo ang gulay. Diba? Kaya ako nagla-live kapwa komunidad para ma-unlock na ang stream ads monetization ko. Pag na-unlock kasi yun, may pag-asa akong sumahod. Kailangan ko sumahod. Kasi marami akong bayarin. Babalikan ko yung mga Good Samaritan na tumulong sa akin year 2020. Sila unahin ko talagang balikan, yung mga amiga ko. Hindi sila nakakalimutan. Hindi lang kumikibo ngayon, pero pag talagang nakasahod ako dito, uloloobin ni Lolo Mets. Karoon ako sahod dito, sila una ko pupuntaan sa mga bahay nila. Yung mga tumulong sa akin year 2020, kahit hindi ako mangingi ng tulong, kung sa ako binibigyan ng sariwang ulam, pinapakuha pa sa bahay nila, kilala ko naman sila. Hindi ko nababanggit yung mga name nila. At saka sa tumulong sa akin magpautang ng pera, kung panahon year 2020. At lalo sa mga tita ng papadodong ko na sa ibang bansa. Nang padala ng mga LBC box, mga food, damit, gamit, pera, at iba pa.
Siyempre, pag may good Samaritan ka, tanawin mo utang na loob. Sa ibang paraan, hindi mo mahigitan yung tinulong nila sa'yo. Paramdam mo na mahal mo sila. Pakita mo na nagmamalasakit ka sa kanila. Hindi yun nakatulungan ka na, wala ka ng pake. Meron ganun eh. Naranasan ko kaya yun, nung marami akong tinulungan, wala silang pake sa akin. Hugot pa mo. Ay, kumain ka Inday, huwag ka magugot. Ba, naranasan ko kaya yun, no? Yung binigay mo ng kanang kamay mo, at kaliwang kamay mo sa pagtulong. Gusto wala silang pake. Banda huli, masama ka pa. Galit na galit pa sa'yo, hindi mo naman inaano. Ano ba? Kaya, doon ka sa nagmamahal sa'yo. Doon ka sa nagmamalasakit sa'yo. Doon ka sa minapupulot kang aral. Minararating ang buhay mo. Yung inaangat ka. Hindi nila ka pababa. Diba? Ganun yun. Pag alam mong pakiramdam mo, hinihila ka pababa ng isang tao. Aba, dead mind mo, layuan mo. Doon ka sa inaangat ka. At proud na proud sa'yo na kaya mong gawin yun. Kaya mong gawin yun, huwag kang panghinaan ng loob. Binibigyan ka ng chance na ipakita yung talent mo, yung talino na nasa loob mo lang na hindi mo mailabas. Diba? Di ba kapwa ko Minday? Wala na sa inyo ba yung kapwa ko Minday? Na tumulong kayo. Hindi naman kayo kusang tumulong, kayo pinupuntahan. Humingi ng tulong. Kasi natulungan mo na, linggo-linggo. Tapos, isang linggo ka lang pumalya, naway ka na. So ngayon, ingi uli ng tulong. Ano yun, may sapi? Sapi lang. Naway ka na to the max. Napakapaka ng pagkatao mo, nila-ila ng pababa ang buhay mo. Nilait-lait ka pa. Diba? Okay naman lait. Kung mayaman talaga, mas mahirap pa sa'yo ng lalait sa'yo. Ipakita mo na kayang bumangon sa sarili mo sikap. Diba? May hingi sila ng tulong sa akin. 2 years na nakalipas. Sa tingin nyo, kapwa ko Inday, tutulungan ko pa ba yung mga yun? Nakakadala? Kapwa ko Inday, nakakadala. Tumulong sa mga taong hindi mabubuti. Masarap tulungan yung mga mabubuting tao. Maliit na halaga, malaking halaga na tulungan mo. Ramdam nila yung pagmamahal sa'yo. Hindi ka naman naghanap ng kapalit eh, na tinulong mo. Kasi Diyos ang bahala magbalik nun. Ang hinahanap mo lang, pagmamahal. Pero yung kulturing sa'yo ay hindi ka naman minamahal. Ang tingin sa'yo ay parang aso lang at pusa, ang tingin sa'yo hindi tao. Dead mind mo. Dead mind mo yun. Doon ka sa nagmamahal sa'yo. Kapwa ko hindi. Doon ka sa nagmamahal sa'yo. May namalasakitan kayo, maramdaman mong may malasakit sa'yo. Real talk. Sa panahon ngayon, pag alam na mapera ka, siksik na siksik yung iba. Hindi naman lahat. Pero pag wala kang pera, dead maka, hindi ka pinapansin. Diba? Oo yan. Pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Marami kang double cash. Marami kang biglang kamag-anak. Pero pag wala ka ng pera, kunyari, bait-baitan sa'yo, pag nakatalikod ka naman, buong mundo, nakakaalam ng buhay mo. Kaya ingat-ingat. Kapwa ko may Inday, sa mga tao nagpapanggap na mabait. Diba? Kapwa ko Inday, ingat-ingat sa mga tao nagpapanggap na mabait.
Pero ako, ang mindset ko kapag Inday, tutulong pa rin ako sa abot ko na makakaya. Depende na lang sa ugali ng aking tutulungan. Pag binigyan ako ng swerte sa harap ng camera, yung pagtulong ko, hindi yun nawawala. Siguro, pipiliin ko na lang, hindi yung parang basta lahat na lang, todo pasa ako, mauwain. Ngayon, binabawasan ko na ng konting awa. Kasi, para lang tinuturuan mo na sila maging tamad. Na wag na magganap buhay. Ganun yung kapwa ko Inday. Sa panahon ng pandemic, lahat ngayon magbanat ng buto. Magganap buhay tayo. Diba? Maraming paraan, kapwa ko Inday, na para kumita ng pera. Sarap na camera. Oh. Diba? Kaparang muksang punan natin ito. Mamaya kasi na makaka-live. Dadalawin ko si Lord. Na-miss ko si Lord eh. Dadalawin ko yung bahay niya. Dahil binalik niya yung lakas ko, dadalawin ko na si Lord. Diba? Webes ngayon eh. Pag Webes, magsamba namin. Binibigyan niya ng oras. Kahit anong mangyari. Dahil si Lord nagbibigay lahat ng kailangan natin sa buwan. Thank you Lord, binalik mo yung lakas ko. Hindi biro yung hindi ka makahinga sa araw-araw. Yung para ka naghahabol ng angin sa puso mo, oxygen, no oxygen ka. Malaking bagay yung pinagaling ka. Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya, na-miss ko si Lord. Na-miss ko yung bahay ni Lord. Yan. Hindi pa tapos ang pandemic, kapwa ko Inday, kaya ingat-ingat pa rin tayo. Lalo sa hangin. Sa totoo lang, dati. Pero ang totoo lang, kapwa ko Inday, napansin ko sarili ko. Mula nang may kompletong bakuna, may panlaban tayo sa sakit. Aba, totoo yun, sabi ng doktora. Doktor. Pag may bakuna ka sa katawan, laban sa COVID. Pag nahirapan kami nga, ubod sipon, may panlaban ka talaga eh. Lalaban ka sa sakit mo, kalahin mo naging malako. Lalaban ka, hindi kagaya ng wala kang bakuna. Siguro, nakumpay na ako. Nasusuntan na ako. Laki na nagagawa ng kompletong bakuna. Kaya hindi dapat pagsisihan at hindi matakot magpabakuna. Pag dumating sa'yo ubot sipon, lagnat, hirap ka sa pagingat, wala kang bakuna, ay naku, kakatakot. Kakatakot yung kapwa ko Inday. Yung naglalaba yung aking anak, binata. Sa washing machine, nalaban niya yung damit ng kanyang papa niya. Wish ko lang, mga anak ko, wag magbago. Kung anong kabutihan na ginagawa nila ngayon, teenager sila, hanggang magkaroon sila ng pamilya, asawa at anak, ganun sila kabait. Sa magiging anak nila, asawa nila. Kung gano'n sila kabait sa amin, ng papa nila, mama nila. Kahit mahirap ang buhay natin, basta payapa, tahimik, walang away-away, walang gulo-gulo, masarap mamuhay. Diba? Kaysa yung wala ka ng pera, ang ingi-ingi pa ng loob ng bahay, nakaka-stress yun. Pag may respetuhan ang bawat isa sa loob ng bahay, payapa ang buhay. Yung magre-respetuhan kayo sa isa't isa at mag-give and shake. Diba kapwa ko Inday? Tiniran ko ng gulay ang aking mga alagang apo na aso kasi kumakain sila ng gulay, kapwa ko Inday. May aso akong kumakain ng gulay,
Bilib ako doon. Dog food na pagkain nila. Pusa, cat food. Pero tinitiran ko ng gulay, tinuturuan ko kumain ng gulay. Kahit aso lang sila. Hindi puro alam lang nila dog food, cat food. Tuturuan natin yung pagkain ng tao. Ganyan ang pagkain ko. Dinadalan pa ako ng pagkain ng anak ko. Very good yung aking anak eh. Kaya mga manliligaw ng anak ko, umayos kayo. Gusto ko mapabuti yung aking anak. Mga may gusto sa anak ko, may mga crush sa anak ko, magpakatao kayo, pakilala kayo ah. Napunta sa manliligaw ng anak ko. Kalahin mo yun. Ano yun? Kunin mo. Kunin daw niya yung charger, paalam pa sa akin kasi naka-live daw ako. Itiran ko yung mga ulam ng aking apo, pinapatikman ko. Kung ano yung kinakain ko masarap. Gano'n rin yung apo ko dapat. Yung apo ko aso, pusa. Yung apo ko sa tuod na kuting at tutsa. Ganun namin alagaan. Hindi kami nakatulog. Kakapaypay. Sa mga alaga naming apo. Yung mga bagong panganak na kutsing at tutsa. Kasi mainit eh. Baka mahirapan sila matulog. Salita kami ni Papa Dodo. Si Papa Dodo pumasok sa work kahit walang tulog. Ganun siya. Pag may workshop, papasok siya kahit walang tulog. Pagdating sa trabaho, si Papa Dodo masipag. Masipag talaga magtrabaho yan. Wala akong problema dyan. No, hindi lahat ng lalaki masipag maghanap buhay. Iba, may trabaho na, tatamad pa eh. Absent na absent, hindi papasok, tapos may mga anak na binubuhay. Diba? Pag gano'n, ang asawa nyo, huwag na kayo marami ng anak. Huwag na kayo laman yung buhay. Eh. Kasi kayo rin naman maging kawawa. Pag ang napangasawa nyo itamad maghanap buhay, kasi may malitang anak, paano ka makakapaghanap buhay yung babae? Kung may malitang anak, eh, ikaw nga mag-aalaga nun. Lalo kung baby pa. Diba? Ang hirap kaya sa babae nun. Tama ni isa, nung parami ng anak, kung alam mo naman yung asawa mo, hindi masikap magtyaga maghanap buhay. Walang problema ang parami ng anak. Kung kayang buhayin. Kung kaya mabigyan ng magandang buhay. Diba? Pero kung hindi naman natin kaya, tama na yung konti. Kasi nakakasakit na kalooban, makita mo yung anak mo, hindi mo nabibigay lahat ng gusto. Sa pag-aaral, hindi mo babigay lahat ng kailangan sa school. Eh. Parang dugo na yung kalooban natin. Puso natin. Yung isip natin, na-express na, di ba? Lalo pa ngayon. Pahirap ng pahirap ang buhay. Di ba, patas na patas ang bilihin, di mo mababa. Pero ang sahod, balik lang. Hindi tumataas. Diba? Paano pa pagkakasyahin mo? Kaya kung konti ang anak, pagkakasya yun. Yan ang sasabi ko sa aking mga anak, mga dalagat binata na kasi sila. Pag kayo pumasok sa buhay may asawa, wala nakaplano, hindi pa dalos-dalos. Kasi hindi naman yung parang kanin na mainit. Sinubo mo, pag napasok ka, iluluwa mo. Di ba yung baso ko thermos? Paborito ko tong baso. Kahit marami kaming baso, hindi ko itong pagpapalit. Paborito kong baso yan. May paborito kong baso.
Ganyan kami pamilya. May kanya-kanya kami paboritong pinggan, kutsara, kahit maraming kutsara. Kung ano lang yung paborito namin, yun lang nagagayat namin. Kahit sa mga damit, bag, yun lang igagayat namin. Basta paborito lang namin. Kahit sabihin mo pa marami ng kapalit na mga gamit. Ay! Sino yan, Shai? Diba? Galing talaga magluto yung anak ko. Yung sarap ng nasa. Mm. Ronald Bisnar, thank you for watching. Bawal po mag-send sticker pag naka-live. Bawa po kayo sa akin. May tip po si Lolo Mets. Pasensya na, tatanggalin ko yan. Bawal po talaga. Bawal po. Sticker please. Pag naka-live.